Hi po, Jacqueline Rola. Thank you for joining and following me. Let me follow you back. Okay na po, na-follow na po kita, Jacqueline, Ma'am Jacqueline. So, ang i-share ko ngayon ay tungkol po sa paniniwala ng bawat sikta. So, alam po natin na may sikta, grupo sa mga Kristiyano, may Baptist, may Katoliko, may Iglesia, may may Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ, may Sabadista. So, mga sikta o grupo sa Kristiyano dito sa Pilipinas ay iba-iba. Madami tayong grupo. May dating daan pa, di ba? May Jesus Miracle Crusade pa. At iba pa na mga sekta o grupo ng Kristiyano. Ngayon po ay may mga born again rin na mga grupo ng Kristiyano. Sa born again ay iba-iba po ang pangalan ng mga grupo ng Kristiyano sa born again. So, may Jesus Saves, may Eddie Villanueva, Jesus is Lord, isa din yan na grupo ng Kristiyano sa mga born again. As long as you call Jesus Christ, born again ka na daw. So, yun po ang iba't ibang mga grupo ng Kristiyano. Ngayon, kung nais nyo po malaman ang tunay na mga diferensya ng bawat paniniwala ng grupo ng Kristiyano, dito po kayo malalaman nyo po dito sa akin. So, kung nais nyo po malaman ang mga grupo ng Kristiyano, ano-ano po ang paniniwala nila, dito ko po tatalakayin. So, una, yung Baptist. Yung Baptist po ay pareho lang po ng Katoliko. Naniniwala sila na may Diyos na Ama, naniniwala sila na may anak na si Jesucristo, at naniniwala din sila na may banal na espiritu. Ngunit, kung hindi ka raw magpabautismo ng tubig sa Baptist, ay hindi ka membro. Yan po ang number 1. Kaya nga, ang tawag nila ay Baptist Church. Kasi nga, their membership as a member sa Baptist, yung tatak ng pagiging baptismo ay kailangan mo maging mabautismuhan muna sa kanilang sekta na Baptist bago ka matawag na Baptist na membro. So, kahit nabautismuhan ka na sa ibang mga grupo na saan ka galing, sa born again, sa iglesia, o saan ka ba na grupo, tapos paglilipat ka na sa Baptist, ay kailangan mo pa rin mabautismuhan ulit kasi yan kasi ang patakaran nila. Yan kasi ang paniniwala nila na kahit pangalawang bautismo muna, tapos sasali ka sa Baptist na grupo ng Kristiyano, kailangan mo ulit mabautismuhan. Yan po ang Baptist. Because naniniwala kasi ang doktrina ng Baptist, we know na si Jesus ay nagpabautismo kay Juan, kaya naman kailangan daw natin magpabautismo bilang tatak na tayo ay ligtas na po. Yan po ang tatak nila sa kanilang doktrina. Ngayon, at punta muna tayo sa Katoliko kasi nga madami pong mga Katoliko sa Pilipinas. For the fact na ang Catholicism ang dumating sa Pilipinas, yung mga Spaniards na sumasakop sa atin ay pure mga Catholic. So, kaya naman, ang Katoliko po ay naniniwala sila sa banal na Ama, syempre. Tapos, naniniwala din sila kay Jesucristo bilang anak ng Diyos na Ama, at naniniwala din sila sa Espiritu Santo ng Diyos na Ama. Ngayon, sa Katoliko,
may imahe po sila ni Jesus Christ. Hindi po mawawala sa kanila ang mga rebulto, hindi po mawawala sa Katoliko ang mga rebulto. Rebulto ng mga santo nila, hindi po yan mawawala kasi po meron kasi sila na libro, may aklat kasi sila na may teaching tungkol sa imahe, mga rebulto gawa ng tao. Yan po ang diferensya ng Katoliko sa iba't ibang mga grupo ng Kristiyano. Yung may imahe po sila kay Jesus Christ at sa mga santo na hinalal nila na ginawa po nilang santo na. Tapos sa Katoliko rin, pag yung mga ginawa nilang santo San Nicolas, San Labrador, lahat ng mga santo sa Pilipinas, pinaniniwalaan nila na sasagot po iyan. Tatawag tayo sa mga santo na pangalan kasi nga sasagot po ang mga santo na pangalan na namatay na ginawa nila na rebulto. So, kumbaga, yung mga namamatay ay nakikinig raw sa langit. Yan ang paniniwala ng Katoliko. Number 1 na manalangin at tatawag sa mga patay ay mga Katoliko. Kasi nga, yan po ang tinuturo nila. Kaya nga, may rosary sila sa mga santo. May novena po sila sa mga santo. So, yan po ang diferensya ng Katoliko. So, andito po lamang ako. Let me remind everyone na nandito lamang ako ngayon. Ang mission ko po ay magtalakay tungkol po sa mga diferensya ng paniniwala ng bawat Kristiyano. Hindi po ba? So, ngayon po ay tapos na ako sa Baptist na diferensya ha. Tapos na rin ako sa Katolisismo. So, ngayon, sa mga Roman Catholic or lahat ng mga Katoliko na kung saan ang kanilang mga santo na ginawa po nilang mga imahe, ang lahat ng mga santo na tinatawag nila ay sasagot po raw. Iyan sila lahat kapag tatawag ka. Kaya may mga novena po sila ng kanilang mga bawat santo. So, yan po ang paniniwala ng Katoliko. So ngayon, punta na naman tayo sa Iglesia ni Cristo. So, sa Iglesia ni Cristo ay naniniwala po sila sa banal na Ama. Naniniwala rin sila kay Jesucristo na anak ng banal na Ama. Naniniwala rin sila sa banal na Espiritu ng Diyos na Ama. Ngayon po, ang diferensya lang nila ay si Jesucristo ang may tatag ng Iglesia ni Cristo. Kaya nga ang tawag sa simbahan nila ay Iglesia ni Cristo. Nang si Jesus pa ay nasa mundo, si Jesus raw ang nagtatag ng Iglesia. Kaya pinangalanan ni Pastor Manalo, ang pangalan ng kanilang simbahan ay Iglesia ni Cristo sa paniniwalang si Jesus ang nagtatag ng simbahan nila. So ngayon ang another na diferensya po ng paniniwala ng Iglesia ay kung saan ang tatawagin ng mga membro ay ang banal na Ama. Sa kanilang pagsasamba, ang tatawagin nila ang banal na Ama. Sa pagpasok nila sa kawan ng Iglesia ni Cristo. Kasi nga, naniniwala sila na ang tinatag ni Jesucristo na tinatawag nilang Iglesia ni Cristo
ay yan lang daw ang pintuan na maliligtas ka. Kaya nga, tatawag sila sa banal na Ama pagpasok mo sa simbahan nila na pinangalanan nilang Iglesia ni Cristo. Yan po ang malaking diferensya. So, kaya naman, sa taon-taon ko, sa pag-reach out sa mga bahay-bahay, lahat ng mga nakasalamuha ko ng mga taga-iglesia, alam nyo ba kung ano ang sasabihin nila kapag ako ay mag-aanyaya na manalangin kasama sila na taga-iglesia? Sasabihan lang ako na tapos na sila nanalangin sa kanilang simbahan na Iglesia ni Cristo, kaya hindi na po sila kailangan manalangin kasama sa pag-aanyaya ko. Hindi na po kailangan nila ang manalangin sa ibang tao sapagkat nanalangin na sila sa simbahan nila na Iglesia ni Cristo. So ibig sabihin, may katuruan po ang Iglesia ni Cristo na hindi sasalamuha ang mga membro sa ibang grupo ng Kristiyano. So correct me if I'm wrong, kasi naranasan ko iyan, na lahat ng mga taga-iglesia na naanyaya ko to pray with me, to unite in prayer, ay tatanggi talaga yan sila sapagkat itinuturo nila na kapag hindi ka sumasamba sa loob ng Iglesia ni Cristo na tinatag ground ni Hesus Kristo, ay hindi ka maililigtas at maililigaw ka. Kaya naman, hindi yan sila tatanggap ng panalangin kapag ikaw ay bibisita sa bahay po nila. Kaya huwag ka na mag-expect na manalangin sila sa iyo. Maliban na lang kung ang isang membro ng taga-iglesia ay open na kung saan ay hindi po siya sarado ang isip na sinusunod niya ang ibang membro ng iglesia na tatanggap sa pag-anyaya ng ibang taga-grupo, sasali sa ibang taga-grupo, ay yun yung mga naniniwala na to pray together can save the sick. Yung sa salita ng Diyos sa Juan chapter 5 na nagsasabi, ang matuwid na panalangin ay nakakapag-heal ng may sakit. So, ibig sabihin, pag tumatanggap sila na sila ay taga-iglesia, kapag tumatanggap sila ng prayer, ibig sabihin naniniwala sila na yung prayer ng ibang tao ay posibleng mabiyayaan po sila ng Diyos na Ama. So ngayon po, yan po ang diferensya ng doktrina ng Iglesia ni Cristo na kung saan ang simbahan po nila ay tinatag po ni Hesus Kristo, kaya pinangalanan ni Manalo, pinangalanan ng founder ng Iglesia ni Cristo na Iglesia ni Cristo ang simbahan nila. Kasi nga, tanging kawanik Hesus Kristo lang daw ka maliligtas kapag papasok ka sa kawan nila. So, ngayon naman, punta naman ako sa dating daan, MCGI na grupo ng Kristiyano. So, sa MCGI naman, ay naniniwala rin yan sila ng Diyos na Ama, naniniwala rin din sila na anak na si Hesus Kristo, naniniwala din sila sa banal na Espiritu. Ang tanging diferensya lang ay kung papasok ka sa MCGI, hindi ka muna makakasamba kasama nila kung ikaw ay taga-ibang grupo ng Kristiyano. Kung galing ka sa Katoliko at gusto mong magsamba kasama sa mga taga-MCGI sa MCGI Church, sa dating daan na church, hindi ka makakapasok dyan kung hindi ka mag-attend ng kanilang doktrina na
na matatapos ng ilang days. Yung doktrina nila, kailangan mo muna pumasok sa doktrina nila na parang papasok ka sa isang klase at kung matatapos mo iyon ay saka ka na magsamba kasama ng mga membro ng ng MCGI o kaya dating daan. Yan po ang diferensya ng pamamaraan ng grupo ng MCGI. So, ngayon naman ay punta tayo sa di ba? 'Di ba? May grupo ni Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ. Kahit wala na ngayon, ewan ko kung na-terminate na ba ang grupo ng Kristiyano ni Kibuloy. So, si Kibuloy po ay he claimed to be the father of Jesus Christ and Kibuloy claimed as the only son of God. Kibuloy claimed as the only begotten son, the reincarnate of Jesus Christ. Yan po si Kibuloy. Oh. So, yan po ang diferensya ng Kingdom of Jesus Christ. So, ngayon, punta naman ako sa born again. Ang mga born again ay iba-iba po yan sila nagpangalan ng kanilang churches, ngunit the teaching is still the same. They call Jesus' name. So, they have the doctrine, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yet, sa born again, sa kasalukuyan na born again na doktrina, is that Jesus Christ is the Father, is the God, the Father, and the Holy Spirit. That's why as one, Jesus Christ is the Father, Jesus Christ is the Holy Spirit, and Jesus Christ is God. That's why it's one. Jesus Christ is the Holy Spirit, and Jesus Christ is God. That's why it's one. That's the doctrine of born-again Christian, na kasalukuyang born-again Christian, na kung saan nandyan po si Jesus, kapag tatawag ka kay Jesus, sasagot po si Jesus. Yan po ang doktrina ng born-again Christian. Naniniwala sila na gagabayan ka ng banal na Espiritu at gagabayan ka ni Jesucristo at gagabayan ka ng banal na Ama, Holy Father God. Oo. So, kumbaga, may tatlong Diyos sa born again na kung saan sa tatlong Diyos na yan na Ama, Anak, na si Jesucristo at Banal na Espiritu, they believe Jesus Christ na kung tatawag ka kay Jesus Christ ay maililigtas ka na ng Diyos na Ama, at si Diyos na Ama ay si Jesus Christ lang pala. So, kumbaga, yan po ang doktrina ng mga born again. Ngayon po, sa doktrina ng born again, may question lang na nakapagpapagulo sa mga, kasi ang paniniwala kasi ng born again is that Jesus Christ is the way, Jesus Christ is the truth, Jesus Christ is the life. Ibig sabihin, kapag tatawag ka na kay Jesus, ligtas ka na. That's the only way. Kaya nga, in Jesus name, sa kada last prayer, kailangan mo raw tatawag kay Jesus name. Ngunit, ang tunay na teaching ni Jesucristo, ngayon naman, naibigay ko na ang mga diferensya ng mga pamamaraan ng kada grupo. Naibigay ko na po ang
Kahit na may kunti ako hindi na ibigay ng diferensya ng kapamaraanan ng bawat sekta o grupo ng Kristiyano, at least may nabanggit ako, di ba po? So, ngayon po ay sa akin naman na paniniwala ko para maliwanagan po ang mga tao kung bakit ako nag-aayuno ng mataas. Nag-aayuno po ako, nakatapos po ako ng pag-aayuno na mataas. Ngayon po, galing ako sa Katoliko noon, galing ako sa born again. Ngayon po ay nang dahil sa pag-aayuno ko na mataas, ay nadagdagan lamang po ang mga unawa ko. So, ngayon po, ilalahad ko po sa inyong lahat na ano po yung diferensya ng pananampalataya ko ngayon sa pagiging born again ko noon at sa pagiging Katoliko ko noon. So ngayon po, bilang nakatapos ng napakataas na pag-aayuno, ito po yung nadagdag na mga unawa po tungkol po sa doktrina ng ating pananampalataya. Lahat ng Kristiyano ay alam po ng lahat ng mga leader ng Kristiyano. Alam po ninyo lahat na may Diyos na banal na Ama, na may anak ang Diyos na banal na Ama, at may banal na Espiritu ang banal na Ama na Diyos sa langit. Ulitin ko, lahat ng sekta ng grupo ng Kristiyano sa Pilipinas lamang po. Muna ako magkikwento. Okay, dito sa Pilipinas, lahat po ng Kristiyano nakakaalam kung nasa Biblia po yan, mababasa po yan na may banal na Ama, Diyos tayo sa langit. At ang banal na Ama ay may anak. At ang banal na Ama ay may Espiritu Santo. Alam po yan ng lahat. Ngayon po, nalalaman nyo na po ang diferensya ng bawat Kristiyano. Ngayon po, ako na nakatapos ng pag-aayuno na napakataas, nadagdagan po ang mga unawa, spiritual na mga unawa na kung saan ay nagpapatibay sa pananampalataya na meron ako ngayon. So, di ba may Holy Father tayo? Jesus Christ has been talking has been teaching about God the Father. Amen? Diba? No one can deny, walang leader sa Kristiyano na magkukontra na may banal na Ama, si Jesucristo na siya anak. May Diyos sa langit na banal na Ama, si Jesucristo. No one can deny that. No one could against on that teaching. Ngayon po, wala rin makakakontra na si Jesucristo ay anak ng banal na Ama. Mababasa po yan sa Biblia. Hindi po kailangan na, I've been born long time ago together with Jesus Christ para sasabihin ko sa inyo na totoo, may Jesus Christ na anak ng Diyos. Hindi na po kailangan. Kasi mababasa po yan ng lahat. Maliban na lang kung hindi ka naniniwala sa Biblia, hindi ba? So, knowing that Jesus Christ is the Son of the Father, may banal na Espiritu rin ang banal na Ama. And after knowing na may banal na Espiritu ang ating Diyos na Ama, ay si Jesucristo mismo ang nagpapatunay yan na may banal na Espiritu na ipapadala ng ating banal na Ama. Na kung saan ang ipapadala, may ipapadalang banal na Ama
Yan po ang banal na espiritu niya. Banal na espiritu ng banal na amang Diyos. So, ngayon, who is Jesus Christ? So, ngayon, dapat natin kilalanin si Jesus Christ. Ano ba sabi ni Jesus Christ kung sino siya? Mismo, kailangan doon tayo mag-focus kung ano pong sabi ni Jesus Christ tungkol sa Kanya. Hindi po tayo dapat mag-focus kung ano po ang tinatawag ng mga alagad niya, kung sino siya. Hindi po kailangan tayo mag-focus kung anong mga tinatawag ng mga alagad sa Kanya. Saan ka ba maniniwala? Sa anong sinasabi ni Hesus Kristo o sa mga alagad ka maniniwala? Akala ko ba the only way, ang daan patungo sa kaharian ng Diyos ay ang tanging galing sa bibig ni Jesus? So bakit po tayo maniniwala sa mga alagad? Diba? Bago po tayo maniniwala sa alagad, mga disciples, doon po tayo mag-confirm po tayo doon sa anong mga tinuturo po ni Jesucristo na galing po sa Kanya. Diba po na sabi ni Jesucristo, may Ama sa langit na naghahanap ng tunay na mananamba na sumasamba sa espiritu at katotohanan. So, ang tanong dito, sino po sa kanilang dalawa? Sino po ang tunay naghahanap ng mananamba? Si Jesus ba o ang banal na Ama? Diba? So, bababasa po yan sa John chapter 4 na ang tunay na naghahanap ng tunay na mananamba ay ang ating banal na Ama. Sino yan siya? Sino ang banal na Ama? Di ang Diyos. Di ba? Di ba nagsabi nga si Jesus, tumawag nga siya sa Diyos? Eli, Eli, sabachthani. Kumbaga, alam niya na may Diyos na tatawagin. Bakit siya tumatawag sa isang tunay na Diyos kung siya ay Diyos? Diba? Eli, Eli, sabachthani. Diba? So, ngayon po, ang pangalan po ng Diyos na Ama ay hindi po nabanggit ni Jesucristo ang pangalan niya sa Biblia. Ngunit, kung pupunta ka sa Old Testament, nandun na po ang tunay na pangalan ng ating banal na Ama Diyos sa langit. So, patungkol naman sa pangalan ng Diyos na Ama, no question about that. Kilala nyo na siya. The I am. So, yan po ang... So, ngayon, before I will end, gusto ko po i-share kung bakit po iisa si Diyos na Ama at ang Anak at ang Banal na Espiritu. So, ngayon po, ang tanong dito, nasaan po si Jesucristo? Ang tanging sagot dyan, si Jesucristo po ay nasa atin. Matatawag ka bang Kristiyano kung wala si Jesucristo sa buhay mo? Kaya naman, si Jesucristo ay nasa atin. Wala si Jesucristo saan-saan man sa kaharian ng Diyos, wala. Si Jesucristo at ang kaharian ng Diyos ay nasa puso ng bawat isa. Kaya naman si Jesucristo
ay nasa atin. Maliban na lang kung ikaw ay Muslim, maliban na lang kung ikaw ay Mormons. Kaya hindi ka matawag na Kristiyano kasi Mormonians ka, kasi Muslim ka. Diba? So, kaya naman, if Christ is in us, then we will be one to Holy Father God. Kasi nga, ang tanging magagabayan ng banal na Espiritu ay ang tunay na anak ng Diyos. So that's why you will be guided by the Holy Spirit of God the Father, all because Jesus Christ is in you. So when the Holy Spirit of God guiding you, ibig sabihin, magsasalita ka, magbabahagi ka tungkol sa kaharian ng Diyos sa iba, na ang sinasabi mo ay galing sa banal na Ama sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Yan po ang katotohanan na bakit po ang anak ay iisa sa Diyos na Ama, banal sa langit, at sa kanyang banal na Espiritu. It means Christ will be revealed in you. And when Christ is revealed in your life, the Holy Spirit of Holy Father will be guiding you 100%. Kasi nga, ang tunay na maggagabayan ng banal na Espiritu ay magsasaksi, to witness. Hindi po magagabayan ng banal na Espiritu kung ikaw ay Kristiyanong natutulog lamang, na makakapagsimba ka lang sa simbahan once a week, kada linggo ay sapat na, yan na daw ang tunay na Kristiyano. Hindi po yan ang tunay na Kristiyano. Ang tawag po niyan ay natutulog na Kristiyano, sleeping Christian.